Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, meron pong siguro I think umiiwas ata sa issue itong si Senator Bongo. Kasi meron pong balibalita katulad nito. 'Di ba? Post 'yan ng isang sikat din na commentator, na si Yayam. So, actually hindi lang naman siya yung nag-post. Ang iba pa ding mga political analyst na meron daw pong isang powerful na allied na mga Duterte ang nag-decide po na parang sinusuportahan or kinakampihan or baka lumipat na kay President Bongbong Marcos. Ngayon, 'di ba? Yung mga Duterte supporters na powerful allied ay masasabi nga naman natin na itong si Robin Padilla, itong si Senator Bongo at itong si Bato. Tatlo lang naman talaga silang super powerful allied, 'di ba? Tatlo lang yan sila masasabi natin na allied talaga ni Digong kasi sukdulan na yung ginawang pagsuporta nila kay former President Duterte na to the point na kahit sunugin mo sila, amoy Duterte daw sila, 'di ba? Sasamahan daw nila itong matanda na hindi naman ginawa ni Bato na ngayon nagtatago. Ngayon, madami kasing umuugong na balita na itong itong si Senator Bongo daw po ang isa sa mga allied ng mga Duterte na willing na daw pong sumuporta kay President Bongbong Marcos. Kung matatandaan nga ninyo, 'di ba? May issue before. At tinitira din naman talaga ni Pulong Duterte yang si Bongo. Oo, natatandaan ninyo kung paano tinawag ni Pulong Duterte na kung alam lang namin na magkakaganyan ka, sana hindi ka na lang namin tinulungan. Hindi ka na lang namin sinuporta. Kasi pabago-bago ka ng direction mo. Sinabi yan ni Pulong Duterte before. And mayroon ding lumabas na balita na isang Duterte allied supporter ang nagpahamak kay former President Duterte kasi pinipilit daw nitong kanyang alyado na umuwi ka ng bansang Pilipinas, harapin mo na lang yung kaso mo. So parang ini-insist nila kung hindi pinauwi ng isang senador na yan, yung si former President Duterte, at nagtago na lang sana siya sa ibang bansa, 'di ba? Abay wala sana siya ngayon sa International Criminal Court. Hindi sana huhulihin itong si former President Duterte or by it means baka hindi nahuli itong si Digong kung hindi siya pinauwi nitong super powerful allied niya na kanang kamay niya dito sa bansang Pilipinas. Now, if we will connect the dots, kasi ang lahat ng tinutukoy dyan, itong si Bongo. Sabi ko nga sa inyo, huwag tayong magtitiwala kasi si Bongo is baka naman balak din atang maging presidente kasi sabi niya nga, 'di ba? Ang bisyo ko ay magserbisyo, baka tuloy-tuloyin na yan ni Bongo kung kaya't hindi nga sila magkakasundo. They are not in good terms ni Sara Duterte. That's why hindi nakakabisita itong si Bongo doon sa The Hague, the Netherlands. Pansinin ninyo. Ngayon, dahil may isyong kumakalat at pumuputok, itong si Senator Bongo nag-post. Ito yung kanyang post, mga minamahal. Pakita ko sa inyo. Ito, yan, Yan. Tingnan ninyo, tingnan nyo. Tingnan ninyo. Duterte block kami. See? Parang napilitan lang, no? Duterte block kami. Kayo na lang sumama. 'Di ba? So, pinabulaanan niya yung issue na pumuputok na itong si Senator Bongo na hindi na nga totoo, 'di ba? Parang pinabulaanan niya yung issue na hindi siya yung tinutukoy na isang Duterte super powerful Duterte allied na babaliktad. Alangan naman lantaran niyang gawin 'yan. 'Di ba, na-bash siya ng mga DDS, mawawalan siya ng supporters. Syempre, ang gagawin niya, lang yan nangihila patalikod, nananaksak patalikod. Ganon talaga yung gagawin yan ni Senator Bongo, mga minamahal. Hindi niya pwedeng ilantad. 'Di ba? Hindi niya pwedeng ilantad na tawag dito,
na siya ay magiging anti-Duterte at lantaran niyang ipakita yung suporta niya kay President Bongbong Marcos, hindi niya gagawin yun. Unang-una sa lahat, masisira yung reputation at pangalan niya sa mga DDS. Magkakaroon ng karambola sa mga diyan sa Partido Federal o sa PDP, 'di ba? I mean sa ano pang pangalan ng ano nila? Partido Federal tuloy sa PDP laban. Oo. 'Di ba magkakaroon ng ano yan, na shake and rattle and roll. Tapos susupalpalin na siya ng mga Duterte na walang utang na loob. So, alangan naman ipakita niya yung lantarang pagsuporta niya sa presidente. Parang ganyan lang yung nangyayari. Pagkaharap mo si Duterte, okay. 'Di ba? Yung Duterte Black, okay. Pero pag nakatalikod, ito, sinusuplong niya na yung mga ginagawa ng mga DDS. Nagiging espiya, spy, itong si Senator Bongo. Bandaan ninyo sa politika, dapat marunong tayong maglaro. Kasi kapag di tayo marunong maglaro sa politika, talo kayo. 'Di ba? Paano kayo makaka-survive yan? Tingnan nyo yung ginagawa ngayon ni Jinggoy. Naglalaro na din sa politika kasi posible na siyang makulong eh. Oo, lilipat na daw siya. Mga minamahal, no? 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo, sa politika, kailangan mong sumabay sa agos kung minsan. Malakas kasi ang ating presidente. Gusto na lang nilang sumapi. Ang problema kasi kahit malakas ang presidente, kung meron kang mali, 'di ba? Hindi naman ata papayagan ng ating Pangulo na hayaan lamang. Maybe itong ginagawa ni Bongo for political survival na lamang po ito. And I think, kailangan siya ng gobyerno. Kung ako lang yung magkokomento, kailangan siya ng gobyerno, 'di ba? Para malaman kung ano yung ginagawa ng Duterte. Kaya depende din sa pakinabang. Hindi ko sinasabi na napapakinabangan ni Bongo ang presidente, pero pwede silang mag-benefits dalawa, 'di ba? Pwedeng ganun. Nagigets ninyo mga minamahal. So, hindi natin pwedeng sabihin na ano lang to, bara-bara lang tong larong to, 'di ba? Syempre politika pa din at the end of the day mga minamahal. Kailangan matuto sa gawain ng politika, 'di ba? Alright, so kayo, ano yung masasabi niyo diyan? Diyos ko, halata ka naman, Bongo. Kahit anong gawin mo, 'di ba? Wala kaming magagawa diyan. Yan yung choice mo, 'di ba? Okay? Kung ilaglag mo yung mga Duterte, much better, 'di ba? Baka bigyan ka pa ng proteksyon ng gobyerno, tulungan ka pa nila. Syempre, tutulungan mo din sila. 'Di ba? Ngayon pa lang, mga minamahal, mag-isip-isip ka na. Kung ano yung tama, gawin mo. Kasi hindi naman ibig sabihin yan, kumampi ka sa gobyerno. Isa lang ibig sabihin yan, pumanig ka sa mamamayang Pilipino. Gusto mong panagutin. 'Di ba? Yang mga makasalanan or tapos ka nang magtimpe sa ginagawa nilang pangungupal sa taong bayan, or baka nagbago ka na ng pananaw, ng layunin, ng prinsipyo. And kung yung pagbabagong yan ay makakatulong sa taong bayan, why not, 'di ba, mga minamahal? Okay, alright. So, kayo, ano masasabi nyo dito? Anyway, it's me again, Alicia ninyo, mga minamahal. Pahingi lang po ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe, mga minamahal. At always nyo pong i-hit ang notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.